Kaugnay pa rin po ng balitang yan, humingi tayo ng karagdagang update mula kay Rafi Tima na nasa lugar. Rafi? Joseph, ang iniimbestigahan nga ngayon ng mga otoridad ay posibleng overloading nitong bus na naaksidente dito nga sa lugar kung kaya't nangyari itong unfortunate na incident. Nasabugan nga daw ito ng gulong, kaya ito gumilid at nahulog sa bangin. Sa drone shot na ito, makikita naman kung gaano kataas ang binagsakan ng Leomaric bus. Mula sa palikong bahagi ng kalsada, bumulusok ang bus sa lalim na humigit kumulang 100 talampakan. Sa gilid ng bundok kung saan dumaos-dos ang bus, nagkalat ang halo-halong gamit ng mga pasahero at ang nagkapera-persong bahagi ng bus. Sa baba, makikita ang natirang bahagi ng bus. Sa taas ng binagsakan ito, humiwalay ang chassis o ilalim na bahagi ng bus at ang katawan nito. Tangi ang nakakabit na gulong na lang ang magpapahiwatig na isang sasakyan ang nagkalasog-lasog na bus. Dahil nahati, magkakahiwalay umanong natagpuan ng mga rescuer ang mga biktima. Ayon sa isang opisyal ng Municipal Risk Reduction and Management Council ng Bayan ng Santa Fe, kritikal ang lagay ng mahigit 30 nakaligtas sa aksidente. Sa kanilang tala, 32 ang patay. Tangi ang konduktor lang umano ang may minor injuries matapos itong tumalon bago pa nahulog sa bangin ang bus. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas umanong sumabog ang kanang gulong sa harapan ng bus pagliko nito. Dito na raw nawalan ng kontrol ang driver. Bagamat may concrete barrier, lumusot ang bus sa bahaging nasira ng isa pang aksidente. 5 taon na ang nakakaraan. Makikita pa ang skid mark at gasgas ng rim sa kalsada. Indikasyon na nakapagpreno pa ang driver pero sabog na ang gulong nito. Posible umanong overloaded ang bus kaya bagamat sinasabing bago ang gulong nito, hindi nito kinaya ang bigat ng kanyang pasahero. Although bago siya pero sa side yung tama niya, butas niya. So bago nga po yung gulong pero sa sobra siguro ng karga, nakakuan dun sa right side. So obviously pag right side ang sumabog, kakabig po siya sa kanan. Diretso siya talaga sa bangin. May makikita naman pong skid mark kung gusto niyo makita. May skid mark naman po na talagang namreno. Kaya lang biglaan po siguro kaya hindi nila nakaya. Wala din pong harang yung kabuuan nitong paliko. Actually may harang yan noon and then may nahulog na po prior to this. Kaya unfortunately hindi pa po na-restore. Yun ang nakakalungkot doon na hindi pa nga daw na-restore itong bahagi ng concrete barrier na nasira doon sa aksidente. 5 taon na yung nakakaraan kung saan dalawa yung namatay doon sa aksidente. Na-request na raw ito na makumpuni pero hindi nga ito naisagawa hanggang sa mangyari yung aksidente ngayon. Joseph? Rafi, tukoy na ba kung may kapabayaang nangyari na naging mitsa noong aksidente dyan sa Nueva Ecija? Isa sa mga tinitingnan ngayong anggulo, Joseph, ay yung overloading nitong bus. Ang sinasabi ng MDRC ng Santa Fe ay nasa 50 plus yung capacity nitong bus. Ang sinasabi niya ay regular bus daw ito. Bagamat ang sinasabi naman ng PNP rito ay minibus ito. 45 plus capacity kapag minibus, kapag regular bus naman ay 50 plus. Pero lumalabas na nasa 69 yung bilang nitong pasahero, kabilang na yung nakaligtas na konduktor at tumalon. Bagamat ang sinasabi rin naman ng LTFRB ay 71 daw yung kabuang bilang ng mga pasahero. Nonetheless, ay lumalabas sa talagang overloaded ang bus na ito at sinasabi pa na may mga nakakita dun sa bus habang ito'y bumabagtas dito sa may mga palikulikong bahagi nitong kalsada na standing daw yung sasakyan kung kaya indikasyon nga talaga na overloaded na yung sasakyan. So ito yung isa sa kanilang mga tinitinang anggulo. Ang sinasabi doon ng konduktor, bago naman yung gulong ng kanilang sasakyan pero sumabog pa rin ito at ang palagay ng alamang ng mga investigador ay posibleng dahil nga overloaded ay hindi pa rin kinaya nung bagong gulong yung load ng sasakyan, Joseph. Rafi, tama no? 32 yung agad na namatay dyan sa pagdaus-us ng bus. Nasaan na yung mga katawan ng mga... 32 yan na... Go ahead. Yes, Joseph, hindi natin alam kung ilan yung kagyat na namatay doon sa pagbagsak ng bus dahil alam natin ay may mga nag-expire din sa ospital. Pero kanina, ang latest na bilang ay 32, kabilang na dyan yung mga nag-expire na sa ospital dahil ang sinasabi nga sa atin ay critical yung lagay ng marami doon sa mga injured at sana naman ay hindi na madagdagan pa yung bilang ng mga namatay dahil nga sa extent ng kanilang mga injuries. Tanging yung konduktor nga lamang yung minor injury dahil nakatalon ito bago pa mahulog yung bus. May mga bata rin daw nakasama dyan sa na-aksidenteng bus at ilan dito ay hindi pa alam kung ano yung extent ng injuries dahil hindi raw kita externally pero tiyak daw na may mga internal injuries sila, Joseph. Baka lang, Rafi, may mga manonood tayo na may mga kaanak na nag-aalala. Saan dinala yung mga sugatan
ng mga pasahero? Magkakahiwalay, Joseph, hindi lang natin nakuha yung kabuang listahan pero magkahiwalay na probinsya yung napuntahan itong mga injured. Pero karamihan ay sa Nueva Vizcaya na, medyo mas malayo dito sa Nueva Ecija kung manggagaling naman ng Maynila. Bagamat karamihan naman ng mga kaanak ay nandito lang sa paligid. Ang alam natin ay nasa Nueva Vizcaya, karamihan ng mga injured at nakakalat sa 3 ospital doon, Joseph. So yung nakwento mo kanina, isang konduktor ba yun, yung nakatalon bago bumagsak itong bus na to? At bakit tumalon siya ahead of everyone? Yun ang binabanggit sa atin na kwento daw ng PNP officer na isa sa mga unang nag-rescue doon sa area at nakausap kanya itong konduktor na tumalon. Siguro nakita na niya na talagang padaus-dus na yung bus at hindi na nito mapipigilan ng driver dahil pobreno daw yung driver pero nag-skid lamang yung sasakyan at lumusot pa ito doon sa puwang doon sa concrete barrier. Kung kaya't nakita siguro ito ng konduktor, alam naman natin yung konduktor usually nasa harapang bahagi ng bus at nakikita niya yung pupuntahan itong bus. Kaya tumalon daw itong konduktor at yung lahat ng pasahero ito kabilang na yung driver kasama ng bus na bumulusok dito sa bangin na halos sa 100 feet yung lalim, Joseph. I'm assuming, Rafi, yung dinaanan ng bus na yan, kung saan sila nalaglag, ay normal. Kumbaga, laging dinadaanan yan. So, ano yung sitwasyon dyan? Possible ba or pinagbabawalan ng mga otoridad na dumaan muna pansamantala? Because ang sinabi mo kanina, 2005 years ago, may nangyari na, hindi nalagyan ng concrete barrier, now this happened. Joseph, yung area na yon ay talagang accident prone daw. Bagamat nag-request na makumpuni itong nasirang bahagi ng concrete barrier na nasira noong 2012 if I'm not mistaken, kung saan dalawa yung namatay. Isa daw delivery truck ng mga baboy yung na-aksidente rito kung kaya't nasira talaga yung concrete barrier nito. At unfortunately ay doon lumusot yung bus na ito nung masabugan naman ng gulong eksakto doon sa area. Kung kaya't ang sinasabi naman ng mga opisyal dito ay meron namang mga signages at meron ngang concrete barrier. Kaya lang talagang hindi natin alam kung bakit doon sa mismong eksaktong lugar na sabugan ng gulong yung sasakyan sa right side pa. Ibig sabihin kapag sa right side yan na sabugan, gigilid talaga yan sa right at eksaktong sa bangin na ito bumulusok, Joseph. Ngayon ba nagsagawa ng rerouting dun sa lugar habang nagsasagawa siguro ng investigasyon para doon sa insidente? Kanina, Joseph, na mangyari ang aksidente at nagsagawa ng rescue operation ay sinarado itong kalsadang ito. Ito yung lusutan lamang papunta ng Nueva Vizcaya mula dito sa Nueva Ecija. So talagang sarado ito ng ilang oras kung kaya't umabot ng halos 4 na kilometro yung trapiko at naglakad na nga lang tayo para marating itong area ng insidente. Pero pagkatapos ng rescue operation ay binuksan naman yung kalsada at ngayon ay bukas na ito at wala nang mga bere yung mga sasakyan dumadaan dito. Wala na ring obstruction doon sa area kung saan nangyari yung aksidente dahil nasa ilalim naman ng bangin yung bus. Hindi natin alam kung paano ito i-retrieve or kung i-retrieve pa ito ng may-ari ng bus. Pero yung mga rescuers at yung mga police officers at militar na nagsagawa ng operasyon kanina ay umalis na, Joseph. Yun bang operator ng bus? Dumaan ng maraming oras, no? Pero nagbigay na ba sila ng pahayag tungkol dyan sa insidente na yan? In our end, Joseph, wala pa tayong narinig na pahayag mula sa operator ng bus pero we would assume na nasa Nueva Vizcaya kung saan naroon karamihan ng mga biktima, pati na yung mga nasawi, ay nakikipag-coordinate na itong operator ng bus. Sa ating pagkakaalam, ayon sa LTFRB, ay 2 units yung hawak nitong operator ng bus at sinasabing posibleng isuspindi muna yung natitirang unit nitong operator at sasailalim siya sa investigasyon para malaman kung kailangan bang kanselahin yung kanyang prangkisa, Joseph. Rafi, would we know kung nagdatingan na ba dyan o nagsidatingan na ba dyan yung mga kaanak ng mga biktima ng aksidente yan? Yes, kanina, Joseph, nung umakyat tayo doon sa taas ay sinasabi ng mga nandoon na marami na yung mga kaanak na nagtungro na mabalitaan nga na may nahulog na bus dito. 11 a.m. pa nangyari yung insidente kung kaya't may oras para makarating doon yung kanilang mga kaanak. Pero pagdating natin doon ay nakaalis na rin sila dahil lahat naman ng mga biktima ay na-rescue na at yung mga nasawi ay na-recover na rin. So nasa Nueva Ecija na sila lahat at doon na I would assume nakikipag-coordinate yung mga otoridad at yung operator nitong na-aksidenteng bus, Joseph. Okay, maraming salamat. Ingat kayo pag-uwi ng Maynila. Rafi Tima.